lahat nakapanood ng video, hindi totoo yun. Naghihingi kami ng pera. Kayong mga demonyo kayo, yung mga gawain na ganyan, hahabulin kayo ng karma. OWA Administrator Arnel Ignacio nagalit dahil sa maling impormasyon na ipinakalat ng mga scammer sa social media na viral ngayon. Pinalabas kasi sa publiko na hindi daw tinulungan ng OWA ang isang distressed OFW na humihingi ng tulong. Pinabayaan lang umano ng ahensya ng OWA ang OFW at pamilya nito. Dahilan kung bakit anya sila nanghihingi ng donasyon sa GCash mula sa ating mga kababayan gamit ang larawan ng mga magulang ng OFW na naghihintay sa airport. May napansin kami na umiikot-ikot, nagpa-viral sa kung saan-saang parte ng social media na iniikot nito si Dare to Ask. At meron ting Mami Jocelyn na naglagay pa ng GCash. Ito, ng GCash niya, ito nangungulekta ng pera. Kaya mag-ingat kayo mga kababayan, huwag kayo basta-basta magpapaniwala sa mga nakikita at napapanood nyo sa social media. Dahil ang gimmick ng mga scammers ay magpapaawa at magdrama para paniwalaan at para makapanghuthot ng pera sa inyo. Gaya nitong ginawa nila kay OWA Administrator Arnel Ignacio, na tinawagan pa umanoan niya sila at nagmamakaawa na tulungan. Subalit na booking ang kanilang kalukuhan dahil ang ginamit nilang OFW ay kasalukuyang nasa hotel at tinutulungan na ng OWA. Narito panoorin natin mga kababayan para maiwasan natin ang mga fake account na ito na nanloko sa pamilya ng OFW at nagsera sa imahe ng OWA. Narito ang buong detalye, pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan i-like, share, subscribe at pahit na rin ang kampana for more upcoming videos. Salamat! Ang nagtataka kami, nandito naman si Jessamea Inyon, naka-check-in, chinek-in ng OWA at yung problema niya ay pinag-uusapan natin. Ito yung si Mami na nag-aantay daw sa airport. Paano siya nag-aantay sa airport? Nandito nga siya kasama namin. At ang kanyang tatay. Okay. Nakita ko po sa kanila na mayroong nagpo-post at kinakalat at may tumatawag pa sa akin na maawa daw ko. Paano kumaain? Nandito nga kasama namin. Akala siguro ng mga scammers maloko nila ang OWA. Ang OWA ang numero 1 takbuhan ng mga OFWs, lalo na kung may mga problema silang kinakaharap. Pinatunayan rin ng OFW na hindi totoo ang kumakalat ngayon sa social media na hindi sila tinulungan ng OWA. At hindi rin totoo na nanghihingi sila ng donasyon sa GCash mula sa ating mga kababayan. So ako lang pwede kaya magsalita ka baka akala eh. Good afternoon po. About po sa post na to, hindi po totoo. Nandito na po sa OWA. Ayan, si Dare kahapon lang po. Ano daw, para ba daw tinipid ka namin ng grabe, hindi ka rin namin inasikaso. Pagdating ko po agad kahapon, lumapit po ako sa OWA, tapos inaksyonan naman po nila agad. Pinahotel po. Oo, may hotel siya. And wala ka daw kapabapamasahe, kami na maghubaan natin. Ang masama kasi, Mami, nakalagay dito Mami Jocelyn at ang mukha mo yung nilagay. Ayan, no? Ito yung mahirap ngayon mga kababayan, lalo na kung public ang mga post natin sa Facebook, tulad ng mga litrato. Pwede yan gamitin ng mga scammers, gagawa sila ng fake account mo at mukha mo ang kanilang ilalagay na gagamitin nila para sa kanilang negosyong pang-i-scam para makahuthot ng pera sa mga tao. Kaya't magugulat na lang tayo bigla na nag-viral na yung mukha natin sa social media na wala tayong kaalam-alam. So anyway, ito lang, pinapakita ko sa inyo na meron nang umulekta na GCash. Hindi nyo kilala itong number na to. Ayan. So, dito kapatid mo. Precious muna yun. Precious muna nga pala. Precious muna. Hindi ito. So, merong nag-peki na account at sinasabi na kapatid niya. So, inuulit ko lang po, di ho sila nangungulekta ng pera. Huwag po kayo maniwala na nanghihingi po kami ng pera. At nandito na po kami sa OWA ngayon. Sa lahat nakapanood ng video, lahat na panood ninyo, hindi totoo yun. Naghihingi kami ng pera. Salamat po.
Kaya ang payo ni OWA Administrator Arnel Ignacio, mag-ingat at huwag basta-basta magbigay mga kababayan dahil talamak po ang mga manluloko ngayon sa social media. Ginawang trabaho yung pang-i-scam nila para sila mabuhay. Ayaw kasi magsitrabaho ng maayos. Mag-ingat po tayo, huwag lang po tayong basta-basta bigay ng bigay dahil ako may nag-post sa social media. Ito na mga post na ito, hindi na magamitin yung mga OFW para lang kayo makarakit ng ganyan. Tapos sisiraan nyo pa yung OWA. Tandaan nyo, yung mga gawain na ganyan, hahabulin kayo ng karma na mas mabilis pa sa mga kinag-uusapan yung digitalize. At kung hindi man kayo karmahin, ako hahabulin ko kayo. Mahahanap ko kayo. Tandaan nyo yan. Tandaan nyo, hanapin ko kayo. Sana isa din ito sa bigyan pansin ng gobyerno na magkaroon ng pain para matrack agad yung mga scammer dahil marami na po ang napapahamak ng mga tao. Kahit si OWA Administrator Arnel Ignacio na nagtatrabaho sa gobyerno ay hindi pinapalampas. Gusto rin lokohin at paniwalain ng mga scammer. Gaya nito mga kababayan, napasugod sa Rafi Tulfo in action dahil sa ginamit ang kanyang larawan. Ginamit ng scammer ang maganda nitong picture para makapanghutot ng pera sa mga tao. Kaya ingat tayo sa pagpapublic ng ating pangalan, address at lalong-lalo na ang ating mga larawan dahil matatalino sobra ngayon ang mga scammer. Gagawin nila lahat, makuha lang ang gusto nila kahit na ikapahamak pa ng iba. Oh, siya yung ginamit na picture. Alam niyo na po yun, ma'am, ano? Opo. Para makapanloko. Dahil dun sa picture ninyo, kumita itong si Tevez. So, ano po yung inyo pong gusto mangyari? Kami po handang tumulong. Kung ano po yung nararapat po. Nagulat lang din po ako kahapon kasi po nanonood lang po kami ng movie kagabi tapos nag-chat po yung pinsan ko na siguro nanonood po sila ng live. Opo. Tapos sabi nila nandun daw yung mukha ko sa sa live. Tapos ayun po, dun ko po nalaman. So, kasuhan po natin. Opo. Naku po, may kalalagyan na itong Tevez na ito. Makukulong to, dobling kulong to. Alam niyo ba na 1.1 million ang halaga ng face nyo? Po, napanood ko. Yun po, dahil sa face niyo nakahutot ito ng 1.1 million. Nagamit po yung picture ninyo. So, ma'am, kung willing ho kayo magsampa ng kaso laban sa kanya, tutulungan po namin kayo. Kami pong magbibigay sa inyo ng legal support. Willing po kayo? Yes po. Ayan. Okay. Kaya next time, Sir Engel, hinay-hinay lang at ingat na. Di ba? Okay. Yeah po. Wag magbasta-basta magpapadalos-dalos at palibasa meron ka nakita magandang picture, lulundag ka na agad at magbibigay ka ng pera. Yan, 1.1. Hindi po ako nagbigay talaga. Nangihiram po talaga siya sa akin nun. Maski na. So, alam ko naman kaya ka nagbigay kasi nagandahan ka doon sa picture. Kumbaga, ang picture ang nagdala. Nakakaawa kasi nararamdaman ko po yung pandemic that time. So, alam ko yung hirap talaga ng mga Pilipino nun. So, kaya po nagbigay ako ng... Sandali lang. Ma'am, eto doon sa chat nila, si Sir at saka yung si Tevez, love ang tawag. Parang lumitaw, love ang tawag mo sa kanya. Sir, yan. Oh, love ang tawagin nila, no? Love po. Ikaw ba, kaya mo siyang tawagin ng love? Hindi po. Na, talaga hindi. Tonto, Sir. Kaya next time, Sir Engel, hinay-hinay lang at ingat na. Di ba? Okay. Yeah po. Wag magbasta-basta magpapadalos-dalos at palibasa meron ka nakita magandang picture, lulundag ka na agad at magbibigay ka ng pera. Yan, 1.1. Hanggang dito na lamang po mga kababayan. Mag-ingat po kayo palagi kung saan man kayo ngayon.